Sa ating pagpapatuloy, doon sa isang underground training center ng Changsong Guild, ay kapos na kapos sa paghinga ang isang babae sa kanyang pag-tree training ng sunod-sunod sa loob ng ilang araw. Gamit ang mga robot na nilikha para sa kanilang mga pagsasanay sa kanilang mga sarili na mapabuti at mapaunlad ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban. At biglang may tuwalya ang inihagis sa kanya ng isang tao. Simula umaga nag-training ka na, hindi ka ba napapagod kanya dito sa babae? Kaya ikaw pala Coach Park Hee-tae habang nakatingin ito sa buhat-buhat ng kanyang coach. Kaya sino iyang buhat-buhat mo? Ay ito ba ano ito? Kaya ipinaliwanag nito ang generation manakita mo ba si Park Do-hyuk na nag-aaway sa hallway? Habang itinapon niya ito sa hapag ng sahig. Kaya kailangan ko ulit siyang turuan. Pumirma si Park Do-hyuk ng isang malaking kontrata na nagkakahalaga ng 1,500 milyong won. Ito ay tama. Ikaw ay bababa bilang ang pinakamahusay na sweldo kailanman. Sung-mi, hinaranggan mo ang pag-atake ni Park Do-hyuk. Paano mo hindi naiwasan ang pag-atake niya? Kaya napatingin ito sa galos sa kanyang kamay, at matagal na rin simula nung may nanakit sa akin. Hindi pa ako naging ganito ka-excited. Sambit nito na may ngiti. Sana may mag-ambag ng malaki sa Onyon. Yun. Ngunit natutuwa akong natagpuan mo ang iyong paboritong wizard. Ito ay tama. Anyway, mukhang nasa mabuting kalusugan ka. Titingnan ko yata isa akong health conscious kung ganoon binago ko ang tono ko. Nakasanayan ko na ito dahil pamilya ko ang guild, pagpaliwanag nito sa coach niya. Kaya humihingi ako ng pasensya. Sisiguraduhin kong ang pag-aayos ng isang pulong ng Mad Alien maaga o huli, sa tingin ko ay kapaki-pakinabang para sa amin na maging isang koponan ng magkasama, kaya bigyan siya ng payo ng coach na. Huwag masyadong i-stress ang sarili mo. Walang kwenta ang pagtatrabaho ng matagal. Oo, naiintindihan ko yon. Kinaumagahan sa alas 6 ng umaga malapit sa Sinderium Station. Nang may bumati hello Do-hyuk. Mrs. Gilma, nasa oras ka. Hindi ko akalain na madaling araw na kami pupunta sa piitan. Ano ngayon? Ang piitan ay sa amin. Tama na ito. Nakahanda na rin ang mga kasamahan natin kaya. Si Do-hyuk lang ang kailangang maghanda. Karamihan sa mga porter, ang mga taong hindi nagising ang kapangyarihan, ang ginagawa lang nila ay kinokolekta at dinadala ang katawan ng mga halimaw. Ngunit para sa isang unyon. Dahil ito ang ikapitong ranggo sa iba pang mga guild, ang mga porter sa loob nito ay nagising sa kanilang lakas. At sinasabi nila sa mga darating na pagdating kung paano linisin ang selda. Walang pagkakataon na makatagpo ng mga halimaw maliban sa mga field o breakout. So papasok na tayo. Oo, pero sigurado ka bang magiging okay ka sa loob mag-isa? Oo, sigurado akong hindi ako mamamatay. Ano ang lahat ng pagtitiwala na ito? Siyempre, confident ako sa kakayahan ko pagmamalaki nito sa sarili. Habang nakatayo ito sa harapan ng teleportation portal na may pagkamangha. Dahil sa ito ang first time niyang pumasok sa piitan. Kaya Terena, mamaya ka na mamangha pag masubukan muna ang panganib nito sa loob. Sa loob ng piitan ang kanyang unang nakita ay ang mga matataas na mga punong ito. Sa pagpasok na nito ang unang tumanbad sa kanya ang mausok na kapaligiran na kanyang kinatahimik dahil sa kakaiba daw ba dito. Kaya ipinaliwanag ng babae ang mga cell ay may iba't ibang istruktura at hugis, sa pagkakataong ito ang cell ay naging hugis ng isang pool ng tubig, habang nagmamasid ito sa paligid, kaya napagtanto niya na walang problema dito. Kaya, Do-hyuk, na kinagulat nito. Gaya ng sinabi ko kahapon, babantayan kita. Mula sa malayo at ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mong gawin. May dalawang gilid, isang malalim na kagubatan na may matataas na puno at damo. Sa kabilang banda ay may isang lupain na puno ng damo. Kaya ang pipiliin ko ay ang lupaing puno ng damo. Ngunit ang ibig kong sabihin ay ang madamong lugar sa kaliwang bahagi. At inactivate niya ang kanyang panangga na kalasag bilang protection. At ngayon na may alam akong magandang lugar para manghuli. Napakatalino ng mga duwende na iyon ay maghahanda sila ng iba't ibang bitag sa paligid kaya mabuting maghanda. Kaya lumakad na ito sa ilalim ng mga malalaking puno. Nang may paparating na pag-atake mula sa direction ni camera. At tumama nga ito sa kanya sa kabutihan palad niya inactivate niya ang kanyang kalasag kanina pa lang sa on-pisa. Habang onti-onting nawawala ang usok sa paligid.
Ipinakita na ang gumawa sa pag-atake na iyon ay mula pala sa duwende na goblin na ito, habang nakatingin ito sa unti-unting paglaho ng usok. At bilang sagot sa pag-atake ng mga duwende lumabas ito sa usok na may pag-atake sa mga duwende gamit ang magic missile nito. Kaya walang kawala-wala ang mga duwende sa pag-atake niya sa mga ito gamit ang magic missile, habang tuloy ang pagtakbo nito para sa iba pang mga duwende. Samantala may nakaabang palang sniper na duwende sa magkabilaang puno, tanaw nito ang papalapit na duhyok. Kaya lang alam ni Hyuk kung nasaan nakapwesto ang mga duwende ngayon. Habang nagkunwari itong hindi niya nakita ang mga duwende sa puno at inaatake niya ito gamit ang magic missile niya. Kaya sapol ang mga duwende na mag-sniper sana sa kanya. At nagpatuloy ito sa paghanap ng iba pang duwende sa paligid habang tumatakbo ito. At nagulat na lang ito sa nakita niya sa pag-atake ng mga duwende mula sa itaas. Ang isang duwende ay umaatake gamit ang kanyang kamao na may puwersa sa lakas ng pag-atake. Nang makita ito ni Do Hyuk ay agad niyang inactivate ang kanyang kasanayan sa kalasag gamit lang ang daliri nito. Kaya sa pagtama ng mga pag-atake ng mga duwendeng goblin ay sa kalasag lang ito tumatama lahat ng pag-atake na may mapang wasak. At sa loob ng kanyang kalasag ay sa tingin niyo ba ito lang ang mayroon ako sambit nito na may pagngisi? Kaya ginamit niya ang kanyang hand flame na kasanayan sa apoy habang itinaas niya ang kanyang kamay na may pag-ilaw ng liwanag sa apoy. Na pinagtaka naman ng duwende sa kung ano ang gagawin ni Do Hyuk sa loob ng kanyang kalasag. At sabay niya nga inaatake ang mga duwende na umaatake ng sunod-sunod sa kanyang kalasag gamit ang hand flame niya na kasanayan sa apoy. Kaya walang nagawa ang duwende sa pagkasunog nito mula sa pag-atake ni Do Hyuk gamit ang hand flame nito. Pati ang mga kasamahan nito ay walang nagawa sa malakas na pag-atake kaya nauwi sa pagkasunog ang lahat na duwende. Habang si Do Hyuk ay nakataas pa rin ang kamay sa panunood niya sa mga duwende na nasusunog sa apoy. At nalusaw ang mga duwende sa pagiging agipo, na tinatangay ng hangin. At sa wakas natapos na rin sambit nito na may ngiti. Pero hindi naman ito big deal. Kaya dahil wala na sila, I will move on, tugon nito sa sarili. Kaya naman lumakad na ito paalis sa pinangyarihan. Sa pagtingin nito sa unahan na, may pagkagulat sa kanyang nakita ang kanyang nakita ay isang malawakang maze. Kaya napaisip ito kung ito ba daw ay isang mechanical maze. Kaya lumapit siya sa pader ng maze at kinatok niya ito. Habang nakamasiglang ang babae mula sa malayo, ang kakayahan ni Bart De Hyuk ay higit sa imahinasyon. Akala ko mahihirapan siyang harapin ang mga duwende. Ang nakakagulat ay ang katumpakan ng kanyang layunin. Na makapanindig ng balahibo, habang inaalala nito ang mga nakita niya. Ang isang F-class magician tulad ni Park Do Hyuk ay may success rate na 35. Wala pang isang buwan mula nang magising ang kanyang kapangyarihan. F-class na paggising. Tapos yung mechanical maze. Kung tatahakin mo ang maling landas sa maze, ang putakti ay gagaling sa pamamagitan ng paglitaw. Bitag ng lason. Maraming iba pang mga bitag ang lilito. Tapos nagtaka siya na nakita niya mula kay Do Hyuk kung ano ba ginawa nito. Bakit, tumigil bigla? Sumuko na ba siya? Tanong nito sa sarili. Habang si Do Hyuk ay kinuha niya ang kanyang drone, ang drone na yan ang ipinakita niya sa akin sa palengke ng Diyos, kaya ano ang gagawin niya? At sinimulan ni Do Hyuk ang pagpalipad ng drone, kaya magagamit ba niya ang drone nito sa piitan? Habang ang babae ay hindi makapaniwala sa kanyang mga nakikita sa paggamit ni Do Hyuk ng drone sa piitan, dahil daw sa lahat ng makinang gawa ng tao ay hindi gagana rito. Tapos pinalipad niya na ang kanyang drone sa maze. At inactivate niya mula sa drone ang sharing view sa panunood, at pa-share na rin po para sa iba pang manunood. Kaya mula sa sharing views ng drone nakikita niya na ang mga duwende na nagtatago, at medyo may mga nakatagong bitag. Mabuti kung umatake siya sa mga duwende para madagdagan ang kanyang experience points. At ngayon, habang ito ay lumalakad, gamit ang drone, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkawala ng daan o pagkahulog sa anumang bitag. Tapos sinilip niya muna ito kaya I'm sure nandito na sila. At tama siya sa paglabas nga niya dito ay tumanbad ang maraming nakaabang ng mga duwende sa kanya na may iba't ibang sandata pa ang kanilang hawak, na parang handang umaatake sa kahit anong oras. At inutos nga ng leader ang pag-atake kay Do Hyuk nang himasok daw kasi ito sa kanilang longga kaya hindi nila ito palampasin.
At ang pagtalon sa itaas ang tanging tugon ni Du Hyuk, nabigay pagtataka ng mga duwende sa kung ano ang gagawin niya pagkatapos ito tumalon ng mataas. Kaya sumigaw ang leader ng mga duwende, kailangan daw nila ito atakihin habang nasa ere pa ito. Kaya agad nila itong pinaputukan at pinagbabaril mula sa ibaba. Kaya ng laki sa gulat ang mata ni Du Hyuk sa nakita niyang inaatake siya ng mga duwende, kaya napa-cover up ito sa kanyang kamay. At nagkaroon ng pagsabog ng apoy mula sa pag-atake ng mga duwende. Kaya hindi niya inaasahan ang pangyayari na iyon habang nawawala ang usok sa kanyang paligid. Sa kabutihan palad na gamit niya ang kasanayan niya sa paglikha ng ilusyon. Ang pagninilay ng imahe. Ano sa tingin mo ang makakita ng ilang multo? Tapos inactivate niya ang kanyang kalasag at hand flame sa kasanayan ng apoy para gamitin bilang pag-atake sa mga duwende. Tapos pinakawalan niya ito sa pag-atake tungo sa mga duwende. Ang kanyang pag-atake ay nagdudulot ng pag-ikot ng apoy sa paligid nito. Kaya nang makita ng mga duwende ang pag-atake na iyon, gulat at takot ang kanilang naramdaman sa papalapit na malaking apoy. At ay panakita dito na hirap ang mga duwende sa pag-atake ng apoy na ito, kaya wala silang magawa kundi ang sumigaw. Habang ang Fohyuk ay lalo pa niyang linakasan ang pag-atake niya sa mga duwende na walang kalaban-laban sa kanya. Hanggang sa matapos niya lagot ang mga duwende gamit ang malaking pag-atake ng apoy na ito. Tapos nag-pop up ang system sa kanyang pag-level up ng 2 beses na kinatuwa nito sa kanyang pag-level up. Kaya nawalan siya ng pag-iisip, siguro dahil sa pagod niya, habang nakatitig lang ang babae sa kanyang likuran. Akala ko kailangan kong makisali sa laban na ito. Nagawa niyang bitag ang mga duwende sa sulok at sunugin silang lahat hanggang sa mamatay ikanya sa pagkamangha. Habang ang Du Hyuk ay wala pa ring maisip kung anong gawin niya habang nakatitig ito sa mga duwende. Hindi pa ako nakakita ng isang tao na maaaring magtaas at maghanda ng isang attack spell sa parehong oras. Ang mga drone na ito ay mukhang ginawa sa kanilang sarili. Gaya ng inaasahan ko, hindi naglihim ang 1,500 million won. Tapos narating niya na ang portal boss ng mga duwende, kaya sa pagpasok sa silid ng boss. Pwede bang tingnan ko muna sa loob habang isinilip niya ang ulo nito sa loob ng boss room gamit ang portal. Kaya nagulat siya na mga nakita niya habang bruloyan na itong pumasok sa loob ng boss room. Ang mga nakita nito ay ang mga crane missile, na matatagpuan sa kaliwa at kanan, sa loob at malapit sa boss. At ang boss ng duwende ay nasa gitna. Pinuno ng mga duwende. Kitang-kita na ang hiyas sa noo ng duwende na iyon ay kasabay ng mga pingga na iyon. Kapag umilo ang hiyas, nag-apoy ang mga pingga. Mas malakas ang leverage. 5 beses na higit pa sa kanyang mga normal na alipores, kaya't mahihirapang lampasan ito gamit ang aking magic armor at ang aking levitation armor. Kaya hindi na siya makapaghintay na masubukan ang kanyang lakas sa tulad niya na may kaunting lakas. Kapag ma-activate ang mga crane missile ay meron lang siya 1 minuto bago pumutok ang mga lever, sapat na ang 1 minuto. Kaya gamitin niya ang pinakamataas na antas ng transcription, sa paghanda sa pag-atake sa boss ng mga duwende. Kaya nagkatitigan sila ng boss sa kung sino ang mauna sa pag-atake, laban sa kanilang dalawa. Habang handa na sa pag-atake ang mga drone ni Du Hyuk laban sa boss. At inatake niya na nga ang boss dito habang papalapit ang mga magic missile ni Du Hyuk sa boss. Nang makapit na ito sa boss habang parang kalmado lang ang boss ng mga duwende, nakatitig sa malapitan na tumama ang magic missile. Nang biglang tumama ang pag-atake ni Du Hyuk, pero hindi ito sa boss ng duwende tumama. Ipinakita na naharang pala ng isang ibay ang ataking iyon, kaya hindi ito tumatama sa boss. At ito pala ay isang mekanikong robot ang gamitin ng boss para laban si Du Hyuk. Sabay nito sa pag-ilaw ng hiyas sa kanyang noo, pahiwatig na na-activate niya na ang mga crane missile para mag-load ng kapangyarihan para sa pag-atake. Kaya napalingon sa mga crane missile na aktibo sa pag-reload ng energy para sa pag-atake. At nakita nito ang gauge kung kailan ito ma-full charge sa pag-reload at magamit sa pag-atake. Kaya simiga sa tawa ang boss ng duwende sa tagumpay niyang napaganya ang mga nakapaligid sa kanya na mga crane missile. Tapos may lumitaw na kamay mula sa hapag ng sahig. At bumangon sa paglabas ang robot mula sa hapag ng sahig. Tapos nakapalibot pa ito kay Du Hyuk na may determination na talonin ang boss ng mga duwende dahil sa may plano na itong gagawin, laban sa kalaban.